Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ating i-analyze ngayon ang laban ng mag-best friend. Hikaru Nakamura and Hansbook Niemann Championship nitong nakaraang Title Tuesday. Kung matatandaan nyo po, isa yan sa nakasuhan ni Niemann, si Nakamura, bukod kay Magnus, kay Daniel Range ng Chess.com. Pero tapos na naman yon. Pero tingnan natin kung tapos na ba ang mainit na bakbakan nila sa board. At kung sino ang manalo dito, siya ang champion. Okay? Ang ginawa ni Naka, nag-E4, C5 si Niemann. O di ba mainit kagad? Sicilian at mainit na variation din ang binitawan ni Naka, ang Smith-Mora. Gambit, pinasok. C3, pinasok. Usually po pagka ganito hindi pinapasok eh. Kung ako black dito, ito ginagawa ko. D5 o kaya knight F6, kino-convert ko sa main line ng Sicilian Alapin. Pero dito, pinasok eh, oh. Parang medyo hindi naniwala sa one pawn sacrifice ni Naka na gambit. Ayan, knight GE7, queen B3. Bumitaw ng novelty kagad si Naka. Dito kasi ang mga nagawa na, bishop D6, may nag-castle, pero itong Queen B3 bago ni Naka. Knight G6, inatake ang bishop, umatras lang. Bishop E7 at nag-H4. Ayan, para bulabugin kagad ang development ng black dito, mag-H5 kagad. Oh. Nag-D6 para maka-Knight E5. At nag-castle queenside. Another bad move. Yung una, novelty bad move. Pangalawang tira ito. Pero para sa akin po, kung blitz naman ang labanan, ay napakamaporma niyan. Kasi yung Torre ay nagbibigay ng malakas na pressure sa D6. Pero kung computer patitirahin natin, sapat na sa kanya ang Rook D1. Huwag nang mag-castle. Ayun. Nag-Queen C7 dito at nag-King B1. Ayan, para makailag muna. Prophylactic move. Nag-Bishop D7. Ayun na, bad move dito si Niemann. Dapat daw ang tira, Knight GE5. Huwag nang intayin yung H5 at i-centralize na kagad ang Knight. Okay? O, pero nag-Bishop D7, nag-H5. Na-miss naman dito ni Naka ang magandang tira na Queen A3. May ganyan na pala. Para pabagsakin or bawiin yung pawn. At kapag nag-knight GE5 halimbawa, magna-knight B5. Ganun pala kalaman yun. Oo nga, no? Hindi nga pala pwedeng capture nakapin ng Torre at dediretso ng capture doon sa D6. So, ibig sabihin, ang tira, pag Queen A3, Rook D8 lang daw. O, pinabalik na yung isang pawn. Pinabalik na. Okay? Sabay knight G7 para makapag-castle, mga ganon, at makaiwas sa H5. So, yan po ang slightly better evaluation dito. Pero, balik tayo sa H5 na madaling ginawa ni Naka. Knight GE5, nag-H6. Ayun, medyo para pampahina, pampabutas sa mga squares. At nag-Rook C1, pressure sa Queen. Nag-Rook C8, Rook H D1. Ayun, dito naman magko-concentrate at kinaslingan na. Nag-Knight E1. Bad move na naman ang tinira ni Naka. Pero meron kasi siyang balak na kukulungin yung Knight sa E5 eh. Oh. Pipitik ng F4 eh. Okay, sa computer, ito po ang tira. Capturein lang daw yan. Kapag kinapture ng pawn, then simple Knight A4. Dadalhin sa B6. Ayan, slightly better lang naman ang black. Pero balik tayo. Ang ginawa ay Knight E1. Knight A5, inunahan ng atake, si Naka, umiwas, Knight EC4, takas na kagad, at nag-Knight F3, Queen B6, ano plano? Pressure, may Knight A3, dodobulin, kaya umilag si Naka, at nag-Rook C7, ayun po, blunderacious, dalawang question mark, dapat daw ang tira ay Rook FD8. Ayan. Yan ang mabigat sa Smith-Mora Gambit kapag hindi na-compensate ng puti. Isang pawn pa rin yan, mga kamatyas. Oh. Kaya lamang sa evaluation bar eh. Okay, balik tayo. Ang ginawa, Rook C7. B3, good move. Nag-Knight A3. Naku po, nagpaka-desperado na. Pumasok-pasok. Queen B2. Rook FC8. Ayan, pag kinapture ito, may bawi din sa knight. Kaya pinagpatong lang. Knight B1. Ayun, para mapaalis yung knight. Bishop F8. Anong gagawin? Ang bigat ng Bishop F8 na tira.
Rook takes, capture, knight takes, nag-e5. Teka muna, isang pyesa, one piece down ah. Ba't ganun ang ginawa? Teka muna mga kamatsas, liwanagin ko lang. Meron akong gustong iklaro dito. Bakit bishop f8? May mati kasi dun sa g7. Okay, kaya pala napilitang mag bishop f8 pero dapat ang tira daw ay e5. Pag tira ng knight b1, ubus. Oo nga, bitin yung knight, may threatening matchas. Kaya ako napatanong, bakit bishop f8? Ang nasa isip ko lang ikakapturein yung pawn. Dumipensa sa g7. Ayun, understood na mga kamatsas, understood na. O kaya pala napilitan mag e5, rook h1, dinipensahan yung pawn. Yun nga lang, isang pyesa pa rin yan. Knight c6, nag-knight c2, ayun na, mamaneuver na yung knight to e3, then go to d5, nag-f3, para solid-solid pawn structure muna, bishop e7, at nag-knight b1. Grabe yung mga yokababs ni Nako. Paikot-ikot. Knight b1, going to c3 and d5. Importante po kasi ma-reach yung d5 square. Bishop e6, rook d1, a5, ayun, bad move. Dapat daw ay bishop to f8. Balikan yung pawn kasi nga yung tore ay dinidepensahan yun. Okay? At nag-knight c3, b4, knight d5. Wala na, isang pyesa yan. Mahirap yan. O magbi-bishop f2, nag-knight d7, bishop f2, queen b7, threat sa pawn at knight e3. Bishop f6 pero hindi pa rin nawawalan ng panggulo si Niemann dito. Ayan, tutusukin, mag-e4. Knight c4, pag nag-e4 naman may salubong. Okay, yun nga lang, bumigay ang d5, rook d1, at may bawi din sa d6, queen e7, at nag-king b1. At dito mga kamatsas, may pinakawalang napakagandang tira ni Naka. Sige, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Rook takes d7. Brilliant move. May ganun na palang pangsabay. Pero inilagan lang. Kasi kung kakapturin ang tore, kakapturin ang bishop, may threatening matchas. Wala namang mga check-check dyan. Safe naman ang white. Okay? At kapag naman ang ginawa ay bishop takes queen, mayroong simple rook takes queen. Okay? Wala na. Dalawang pyesa na lamang. Kaya ang ginawa, nag-queen e6 umilag pero hinabol pa rin ni Naka. Nag-queen f5 umilag and kakailag, lalong napasama. Suko na sa sobrang daming pyesa. Grabing daming pyesa, namuti talaga ang board. Ilang pyesa lamang, 3 minor pieces. Wow! Hindi pa rin nakaporma si Niemann at ang nag-champion po dito ay si Nakamura. Okay, congrats talaga kay Nakamura. Pagdating talaga sa Blitz Online, mamaw talaga yan. Okay, sana po natuto kayo dito mga kamatsas. At shout out sa mga taga Lipa City Chess Community. Ayan, at makita-kita po tayo bukas sa JCI Rapid Chess Tournament sa Lipa City Convention Center. Nandyan po kami nila GM Torre and GM Lilo. Ayan, at naimbitahan po ako ni Sir Danny. So thank you so much po. At looking forward, excited na po ako makapunta dyan at makita rin ng mga chess players at makapagkuha-kuha ng mga simple short video clips na maaari nating maipost sa ating Facebook page Kamatsas. Maipresent natin at para sa alaala na rin ng tournament na pinupuntahan po namin. Pinopost talaga namin yan sa Facebook and sa YouTube. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.